Oo. May aso. Huwag mangagat, huwag. Nagkakagat ha. Ngapain nga kulop. Bahay-bahayan. Ang cute ng bahay-bahayan nila, oh. Hindi naman natutulog, gising. Nag-snack na ka mo? Nag-snack na ka mo? Wala pa? O, tara dito, may biskuit kaming dala. God bless you. God bless. God bless. Ayaw niya mag-bless. Bakit? Tara, mag-bless ka. Si Bibi na lang. Pugi. Snack tayo. Hindi pa daw sila nag-snack. Thank you po. Okay. Thank you po. Baby. Naka-ulit biskuit. Salamat po. Hawak. Oh, Seiji. Sabigay mo kay Seiji. Ay, yung sayo pala. Nanay. Ay, yung anak mong nag-aaral. Yung bunso mo. Bigyan mo. Kumusta ang pag-aaral nyo? Okay lang po. Nakakaano ka sa mga project, assignment ninyo? Nasasagutan mo? Nagpunta kami dito nung isang araw. Meron pinabigay si Tita G na groceries para sa inyo. Halika, mag-thank you muna kay Tita G kasi wala ka nun eh. Salamat po Tita G sa grocery. At least may extra na baon. So ito, sinasama mo ito paghatid sundo? Opo, nandyan lang kami. Nang nakaraan, lagi ako nandun sa loob ng school. Pero nang Huwebes, nandyan na ako sa waiting shed. Bakit? Bawal na yung nanay dun sa loob. Bawal na. Ayaw kasi nito magpaiwan. Sino ba yung ayaw magpaiwan? Ito? Ano na siya? Kinder. Si kuya yung isa? Grade 1. Grade 1 na. Buti hindi na iyak doon sa may Hindi naman po. waiting shed, kakaantay. Natutulog lang po siya. Kumusta naman ang buhay-buhay? Okay naman po. Balita ko yung asawa mo nag-ano na daw ng support. Bibigay na ng pambili ng bigas. Lagi naman na po. Siguro okay na din yung trabaho niya. Dito nga yun eh, yung papasignal lang siya, wifi. Pag Sunday wala siyang trabaho. Yan yung mga anak ni Ate Rebecca. Ilan ito? 5. 5. Mag-aral kayong mabuti. No? Anong grade mo na, ate? Grade 5. Grade 5 na. Mag-graduate na next year. Diba? Ito. Ma-school ka din. Baby pa daw siya eh. Ano? Ma. Oh, baby ka pa. Yan ka muna kay nanay, sama-sama. Nanay Estela, anong balita? Kumusta ang kalusugan mo? Okay naman. As usual, ubo-ubo pa din. Oo, ayun lang. Ubo pa rin. Pero hindi na ganon ka palagi or nagbago? Pasumpong siya. Talagang ganyan na siguro yan. Ano? Tapos paghihingal talaga hindi na. Kumikilos ako. Hingal talaga. Anong nangyari sa kamay niyo? Aywan ko. Basta naano ko na. Napasok ba yan? Hindi man. Ewan ko, sabi ko, parang drawing, no? Oo nga. Bigla na lang yung lumabas.
Parang balat, ewan. Andito si Ate Ruby kasi nag-usap na ba kayo? Nagpunta na siya dito nung Oo. Yakulis. Miyerkules. Kasi nakuha na daw yung Sputum. sa sputum. Dito ka Ate Ruby para ma-explain natin sa ating mga viewers. Ay, so. Kuha namin nung Miyerkules yung sa sputum niya. Yung resulta ng sputum niya ay negative po. Tapos yun, niresitahan po siya ni Doc ng pangpatunaw po ng kanyang plima. At yun po yung niresita sa kanya. Tapos binigyan din po siya ng multivitamins din po siya. So walang ibang niresita? Wala naman po, yun lang. Yung multivitamins, tapos yung pangpatunaw po ng kanyang plema. Kasi nga yung matigas yung kanyang pag-ubo. Punta namin doon. Ayan, nagbili na tayo ngayon para makapag-inom na siya. Yung kanyang multivitamins, sabi ni doktora, kung may pambili lang daw, a lifetime na daw po siya multivitamins para daw kasi yung sa kalusugan niya. Kasi nga yung mahina yung kanyang yung Immune system. Para daw makatulong yung multivitamins sa kanyang katawan. Ito yung Nanay Estela. Ilang capsule ba to? Capsule ba to? Tablet? Ano po yan? Capsule. 30. So good for 1 month. Di ba ito rin ang mo? Binili namin nung huli. Meron pa? Bali, isang lang ubos. Isang box na yung naubos niya. Bali, dalawa pa yun dyan. Dalawa pa. Oo, kaya binili natin dalawa para may reserba ka lang. Oo, kasi syempre kailangan mo ng extra na pang-boost ng immune system mo. Dito ka nanay, naaarawan ka. Ito po yung kanyang resulta ng kanyang x-ray. Ayan, yung impression, interstitial lung disease, mid to lower lungs with coexistent bronchiectasis, atheromatous aorta. Meron po kayong lung disease, interstitial lung disease. So ang sabi ng doktor, wala siyang daw ang gagawin? Wala siyang rekomendasyon? Wala, ang rekomendasyon lang ni doktor, yun yung pinagtitik siya dito ng acetylcysteine. Oo. Ito yung para sa plema. Para sa plema. Panglusaw. Good for ilang to? 10 days po yan. 10 araw. Everyday mainom yan. Oo, bawat araw-araw ka nito iinom. Sige, i-explain mo sa kanya. Yung kalahati nito, bali, ang pagtimpla nito, ang lalagay mo sa baso, tapos kalahating baso na tubig, tapos haluin mo. Yung maligam-gam lang, tapos yung iinumin mo, araw-araw na iinumin mo. So maligam-gam, hindi pwede yung tap water? Hot water, hindi. Hindi, tap water, yung galing sa gripo. Pwede po, yung tap water po. Ito po yung nito. 2, 4, 6, 8, 10, 10. Ito nanay. Pang 10 days. So ilalagay mo sa baso, lulusawin mo bago mo siya inumin. Ang gamit niyan para sa plema, yung plema niya, malusaw? Malusaw, para sa niya, matigas na plema niya, yung pag-uubo niya. Tapos itong multivitamins. Yung alalay sa kanyang immune system. Tapos yung alagaan mo daw yung pagkain mo. Tapos yun yung tinatanong ni doktora na kung may pagkain siya, natawa kami naman doon sa tanong ni doktora. May pagkain kayo? Kasi nakita yung katawan ni nanay. Ano ba yung usual na kinakain ni nanay dito? Sa araw-araw, kanin at saka Kanin, gulay. May gulay naman, kahit papaano. Anong mga gulay yung niluluto? Talbos. Kadalasan talbos. Tapos puso. Puso ng saging.
So, sabi ni Doc, basta Oo, gulay. Kailangan daw kakain siya araw-araw. Nag-alala kasi si doktora nung makita yung katawan ni nanay sa 52 years old na edad niya na doon nag-alala si doktora kung may kinakain pa daw siya. oo, siguro masusustansyang pagkain. Yun ang ibig sabihin. Sinabihan ko naman si doktora, kapos naman sila nanay sa pambili ng masusustansyang pagkain. Pero araw-araw naman sila nakakakain. Hindi lang ganun kasagana. Oo, yung masustansya talaga. Opo, kasi kadalasan gulay ang nauulam nila. Bibihira lang sila makapag-ulam ng mga karne. Siguro isda, yung sinabaw na isda, tapos bili kang saging, prutas. Oo. Tapos yung kanyang, Tapos po, yung sa provincial, gusto niya po tinanong naman po si Nanay Estila kung gusto niya magpa-confine. Yun nga, yung sagot ni Nanay, ayaw naman niya magpa-confine kasi kaya naman daw ng katawan niya. Sabi ni Nanay. Para dito matutukan yung kanyang lung disease yung niya. sa lung disease niya, oo. Kaya lang matagalan daw ito na gamutan. Yan din ang sabi sa Bordok, sa private, diba? Opo, yung Na unang i-confine x-ray siya. po. Bali, pangalawang x-ray na po ito Yung unang x-ray sa private hospital, yun din na na kailangan din siya i-confine. Kaya lang, para matutukan yung gamot para sa baga niya. Kaya lang tayo hindi nag-proceed doon kasi Mahal siya. mahal, walang gagastusin sa araw-araw kasi wala man tayong pera na pondo sa Hindi kanya. kakayanin. Kaya nilipat natin siya sa provincial, baka sakaling maagapan, kaso mas tumagal. Mas tumagal, mas matagal yung proseso pag public hospital. Kasi Inabot ng mahigit 1 buwan ito. higit 1 buwan kasi ang daming marami din nakapila na mga may sakit na papel na ganito. Mag-aantay kung kailan kami matatapos yung mga laboratory at saka x-ray. Doon lang nakakatagal sa mga nakapila na mga pasyente. So yung sputum niya negative sa mga kung ano-anong sakit. Negative po. Doon lang lumabas sa x-ray na meron siyang interstitial lung disease. Opo. Tama ba? Interstitial lung disease, mid to lower lungs with coexistent bronchiectasis. Yan yung natin dapat, yung sabi ng doktor na i-refer siya sa pulmonologist, Opo, siya, nag-advise naman yung specialista. sila yung dalawang doktor na nag-check up sa amin ng Wednesday, kung may pera daw na magagamit si nanay, magpatingin daw ng ang tawag dyan, yung sa puso, ang tawag doon? Sa ECG. Magpa-ECG, tapos yung isa pang doktor ng espesyalista para sa baga, pulmonologist. Yun ang sabi sa amin. Advice lang naman po yun ng doktor kung may kaya daw po kaming magpa-doktor para sa ECG at saka sa pulmonologist. Specialista po. Yun po yung sabi ng doktor sa amin, yung advice ng Wednesday. Kaso sa sitwasyon natin at saka ni nanay, wala naman tayong siguro mahal din siguro yun. Kasi espesyalista yun sa baga ang ang mag-check up ka sa iyo nanay, kaya sigurado mataas ang bayad noon. Yung sa naman, yung sa At saka kailangan mo ng pera. Bibilhan kasi tututukan siya ng mga medisina para sa lung disease niya. mas maraming branded na kailangan na gamot ang ibibigay sa iyo. Kumbaga itong niresita sa kanya, parang lang siya, yung basic sa ubo, sa plema niya, at saka pampalakas ng immune system. So saka lang magde-decide ang doktor ng gamot sa lung disease niya kung magpunta siya, mag-undergo ng pulmonologist. Ma-check siya doon. Kaso wala mang pondo tayo. Ito lang muna yung mga basic na gamot para sa akin. Pero at least negative yung sputum niya. Opo, wala naman pong
ang sabit doon sa kanyang laboratory. Negative naman po. Ang ano lang, yung lungs talaga ang meron siya. Differential. Kasi dalawang x-ray na yan eh. Yung sa Pareho private. Private at saka ito sa public. Parehas lang naman yung advice nila. Kasi inantay lang po natin na malaman talaga para na ano natin kung ano talaga ang pwedeng next na move natin. Kaso yun nga, gusto niyo po ba magpa-pulmonologist? Kaso wala tayo. Espesyalista sa baga. Gusto nyo, nanay? Kahit naman magusto wala man panggasto. Meron tayo pondo dito, yung, ayan, yung na kay Ate Ruby, galing kay Tita Easy. Kaso hindi man yan siguro sasapat. Hindi kakasya kasi 4,100 lang yata ang natira dito. So, kasi natin ang gamot. 5,200 yung pondo ni nanay. Ipinamili natin ng ano niya ngayon, multivitamins at saka acetylcysteine. Sabihin natin, ma-check ka ng pulmonologist tapos re-resetahan ka. Wala. Pambili rin ng gamot. Kasi ang alam ko sa pulmonologist, wala yan libre doon sa sa malasakit. Pag halimbawa, nagpaano tayo? Pag-espesyalista. Pag-espesyalista. Hindi tayo makakaabil sa malasakit. So, ganito muna. Total, kailangan ni nanay ng pagkain. 4,133. Yan yung natira sa pondo ni Tita Easy na 5,200. 5,300 ni Tita Ezzy. Bali, ang nagastos natin ito. Yung gamot ni po ni nanay. Sige, ang gawin natin, nanay, itong sobrang pera na tulong sa iyo ni Tita Easy, gamitin mo muna sa yung iba sa pagkain. Bili ka ng, paano ka muna? Magpalakas. Oo, bili ka ng kung ano, isda na may sabaw, tapos gulay, prutas, tapos yung iba ho, kasi ano pa naman to, 4,000 plus, i-save mo. Baka sakaling magkaroon tayo ng pondo, ano natin sa pagpapacheck up sa pulmonologist. Okay po ba yun? Itabi nyo ha. Baka naman ibigay nyo sa anak mo. Rebecca ha. Itabi. Sabihin mo kay nanay, huwag niya ibigay sa iba niyang anak. Oo, para yan sa'yo. Ito, nanay. Hawakan niyo po. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 4,133. Ayan po. Galing kay Tita Ezzy. Actually, dapat nung ano pa yan nung isang buwan. Inaantay lang kasi natin yung resulta ng sputum. Kaya ngayon lang natin na follow up, Tita Ezzy. Pasensya na po. Ano na lang, isisave ni nanay yung iba. Yung iba naman po, ano sa kanyang pagkain. Ano, nanay? Anong mensahe nyo kay Tita Ezzy dito sa pagmamahal sa iyo? Tita Ezzy, salamat sa tulong mo. Maraming salamat sa nagkaloob mo sa akin. Linawa, Diyos na lang ang mabalik ng kabutihan mo. Sabi ko nga, kung meron lang tayong perang madami, kahit dire-diretso, private pa. Pero malaking bagay na rin to. Ha? Malaking bagay na rin to. Malaki ng kahit ng mga gamot na to, napakalaking tulong na. Blessing na yan kasi di ba sa hirap ng buhay ngayon, kahit nga ako, hirap akong bumili nitong vitamins, mahal yan. Talagang napakalaking blessing, tulong na to sa akin, sa kalusugan ko. Maraming salamat talaga. Wala sa inyo rin, salamat din sa tulong ninyo. Dahil sa inyo, wala talaga. Ganon talaga pag provincial or government hospital, talagang tiyaga, sakripisyo. Mayroon nga akong share sa Facebook na ano ba yun? Pag mahirap ka, Hindi ka intindihin. Ano? Chupi. Chupi.
Oo, ang pulubi. Totoo yan. Ako, ang dami ko nang sinamahan na Anong mga mga experience may ni Ate sakit. Ruby? Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Katulad ng, yung sa kay Nanay Lilia lang, yung nakita nila na, kasi nandoon pa ako sa pharmacy, si Lorna lang yung nag-aasikaso kay Nanay Lilia. Hindi nila pinapansin kasi nga yung itsura ng unang-una yung tinitingnan nila yung itsura ng damit. Tapos yung dala nilang gamit. Pag ganun ang itsura, hindi ka muna asikasuhin. Ganon. Kailangan pagka ganun, kahit ganun ang itsura ng damit, hindi branded ang damit mo, hindi ganun kaganda ang damit mo, ikaw na kasama ka, kailangan talkative ka, matanong ka Alerto. doon. Alerto ka, matanong ka. Kailangan yung katulad mo na nagbabantay, makulit ka rin, may kakulitan kang sa Nag-follow sarili up. mo. Oo. Kasi pag meron kasi inferiority yung ibang katulad ko na nagbabantay, may inferiority sa kanilang mga sarili. Ang inaano nila, mahirap lang kami, nakakahiya, yung itsura ko, yung ganito, yung ganito. Hindi, kailangan yung nakatatak sa isipan natin, gusto natin magpursige para sa dala nating pasyente. Kahit tayo lang yung kahit may sakit tayo, kailangan yung nasa isip natin, magpupursige ako para sa sarili ko kasi makailangan ko ng gamot. Kasi sobrang dami nga namang Sobrang pasyente. dami, oo. Kailangan makulit ka talaga, may kakulitan ka na ikaw na nagbabantay. Karamihan din ng mga public hospital, government hospital, pag alam nilang mahirap, talagang papatagalin. At saka hindi nga sila marunong magpo. pag alam nilang mahirap yung pasyente. Hindi talaga. Hindi kagaya pag sa ka-private hospital, private doctor, ay talaga, yes po, po ito, kailangan po ito. Pag sa government, good luck. Wala kang maririnig na gano'n. Kadalasan, nagtatanong ka lang, nagagalit na. Itatanong mo lang kung anong kailangan, nakasimangot na. Real talk yan sa ibang kadalasan na encounter natin sa pagsasama-sama sa mga pasyenteng tinutulungan natin. Tatay Rinaldo, inaakay ko, parang ang tingin nila sa amin kasi nasa private kami, parang nakakadiri kami tingnan ng mga ibang Dahil nurse doon. wala kayong inisip, wala itong pangpagamot. Oo, kasi inaakay-akay ko si Tatay Rinaldo, hindi naman yun nakakapaglakad na siya ng mag-isa. Inaakay ko siya. Ubo naman siya ng ubo. Hindi naman lahat ng provincial at saka hospital. Private, oo. Karamihan lang. Tapos yung ibang yung ibang mga nagbabantay din doon na bumibisita, yung tingin din sa'yo, parang nakakahawa ka lang din sa nila. Dapat yan ang baguhin ng mga empleyado ng hospital, lalo na pag sa government. Kasi sila naman, ang pinapasahod sa kanila, galing sa gobyerno, sa pera ng taong bayan, sa buwis, di ba? So dapat wag nilang ipakita na hindi ayaw nila i-entertain, or wag nilang ipakita na hindi nila gustong alagaan yung mahirap na pasyente. Kaawa talaga yung mga mahihirap na nagpupunta sa mga ospital. Sobrang nakakaawa. Kaya payo din sa mga kagaya ni nanay, medyo bata-bata pa, maglaan tayo para sa kalusugan natin, yung mga healthcare, di ba? Bayaran natin yung PhilHealth natin kasi isang factor din yan na nakakatulong, malaking kabawasan sa gastusin. Or maglaan tayo para sa ating mga life insurance. Kasi hindi tayo mahirapan pag tayo naman ang tumanda na kailangan natin. Malaking tulong. Hindi tayo makikipagsiksikan sa ganyang sitwasyon. Nanay? Kaya maswerte sa mga sponsor na mapagmahal. Napakaswerte natin. Kaya salamat sa kanila. Swerte na lang at ayan, meron tayong vlog. Itong pag-vlog natin dito, ang laking tulong din. Kasi kung wala, saan tayo makakatanggap ng mga ganito? Kung wala tayong vlog. Di ba, Nanay Estela? Sige, save mo na lang yan. At saka, if ever man, masamahan ka namin dun sa
pulmonologist para mabigyan ka ng ano sa lang disease mo. Ha? Okay, sige. Babalikan ka na lang namin. Salamat, Tita Izzy. Binigay po muna natin sa kanya yung pondo para magamit sa pagkain. Mga siguro saging, pwede yan sa'yo. Tapos orange, bili ka, mansanas, para medyo mag-boost yung katawan mo. Ha? Thank you, Ate Ruby. You're welcome mga kaponi. Welcome po mga kaponi. Sa iyong pagtsatsaga pabalik-balik dito kay Nan Estela. Ha? Malaki talaga ang tulong, sakripisyo ni Ruby. Pabalik-balik talaga dito yan. Ganun siya. Napakasipag talaga. Ang dami niya ng sinamahan sa doktor. Sana Ng mga- marami ka matulungan. Sana nawa, bigyan ka ng Diyos. Kayo ng kalusugan na para marami pa kayong matulungan katulad sa amin. Kaya susundin lang kung ano yung mga payo sa inyo, ha? Kasi syempre ayaw natin masayang sakripisyo, yung mga tulong ng mga sponsor. Kung ano yung utos sa inyo, yun yung gawin nyo. Paglaanan nyo, ha, Nanay Estela? Okay, sige, alis na po kami. Yung mga papel, dyan na muna sa'yo. Oo, dito muna. Baka maka-iPhone tayo ng pang-pulmonologist. At saka itanong natin kung pwede siyang doon sa makalibre Oo, sa Malasakit. Kung meron doon, makaka-discount tayo sa sa pulmonologist. pulmonologist. Doon tayo sa public. Okay, sige. Maraming salamat po, Tita Izzy, sa iyong pagmamahal at babalikan na lang po natin si Nanay Estela. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat. Inumin mo to, ha? Start ngayon, ano? Oo, ngayong araw, wala namang sinabi kong umaga o Kalahating baso. kalahating baso. Isang Tapos lulusawin mo to. Granules ito para sa plema, malusaw. Pag ininom mo yan, malay natin. Isang bisis lang sa isang araw. isang Mag siya, masasama sa dumi, pag dumi, Oo, yung plema. Nag-try na ako niyan, medyo gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Ganda yan na. Ha, sige po. Bye-bye. Pagdasal mo ang mga sponsor na maging malusog lang.